Sa video lecture na ito, ating tatalakayin at babasahin ang tekstong pinamagatang Bahabang Buhay, ang ginagawang hakbang ng CHO sa palagiang pagbaha sa Santa Rosa ni Dr. Jonel Jan O. Espalto. Maraming mga sakit na ang maaaring makuha sa baha, kaya't sari-saring solusyon ang minumungkahi ng bawat isa. Ngunit para sa mga Roseñan ay isa lamang ang solusyon, ang pagtatanim ng mga puno. Puno ang nakikitang mabisang solusyon ng City Health Office o CHO upang maiwasan ang mga sakit na maaaring makuha sa baha tulad na lamang ng leptospirosis na umaatake tuwing tag-ulan. Ayon sa datos taong 2019 ay may humigit kumulang 75 kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong Calabarzon na talaga namang nakakaalarma dahil nagpapahiwatig lamang ito na maraming mga daga ang nagsisiligo sa mga baha na kapag naman umihi ay sakit ang dulot sa mga tao. Napagplanuhan ng buong opisyalis ng CHO, katulong ang Agriculture Office ng Santa Rosa na magtanim ng mga puno sa mga lugar na laging binabaha upang mas mapabilis ang paghupa ng mga ito at para na rin sa kaligtasan ng mga tao. Sabi ni Dr. Soledad Rosana C. Cunanan, City Health Officer 2, na kailangan nila ng kooperasyon ng lahat sa proyekto na ito dahil para na rin naman ito sa kalusugan ng tao, gayon din sa kalikasan. We need the full cooperation of all Roseñan in this project because first of all, we are the first beneficiaries of this project and second is the environment. Saad ni Cunanan. Dagdag niya, maganda naman ang kanilang layunin dahil batid naman daw ng lahat na sikat ngayon ang mga waterborne disease tulad na nga ng leptospirosis, gayon din ang ilan pang mga sakit na sa baha nakukuha. Hindi lang naman leptospirosis ang maaaring ma-prevent kung makikisa ang lahat. We can also prevent dengue cases because mosquitoes stay in watered places. Dagdag ni Cunanan. Maraming mga sakit at epidemya ang nanggugulo sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit, nandyan ang mga sagot. Sa kalikasan din makikita ang mga solusyon na magre-resolba sa mga problemang pangkalusugan na dama naman ng lahat. Ngayon tapos na natin basahin ang teksto. Subukan naman nating sagutin ang mga tanong. Una, ano para sa mga Roseñan ang solusyon sa lumalalang problema sa basura? A. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. B. Pagtatanim ng mga puno sa lugar na binabaha. C. Panghuhuli sa mga nakakalat na basura. D. Pagpapakulong sa sino mang mapapatunayan na nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ang tamang sagot ay B. Pagtatanim ng mga puno sa lugar na binabaha. Ikalawang katanungan. Ano ang mga sakit na maaaring makuha sa baha ayon sa teksto? A. Dengue, B. HIV, C. Leptospirosis, or D. A at C? Ang sagot ay D. A at C. Ito ay ang dengue at leptospirosis. Ikatlong katanungan. Taong 2019, ilan ang naging kaso ng leptospirosis sa buong Calabarzon ayon sa tekstong binasa? A. 50, B. 60, C. 75, o D. 85? Ang tamang sagot ay C. 75. Ikaapat na katanungan. Anong lokal na organisasyon ang nangunguna sa proyekto para labanan ang lumalalang problema sa baha ng Santa Rosa?
A. NBI, B. DNR, C. Senro, or D. CHO? Ang tamang kasagutan ay D. CHO. Panghuling katanungan. Ayon kay Dr. Cunanan, anong disease ang leptospirosis? A. Waterborne, B. Airborne, C. Infectious, or D. Hereditary? Ang tamang kasagutan ay A. Waterborne. Maraming salamat sa panonood. Sanggunian, iCare Module, Learning Reading Materials 2022.